Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung 4th day natin ng pagtalakay dito sa ating series which is Experiencing God's Peace. So, ngayong araw, ang topic na ating tatalakayin is The Lord is King over all calamities. Siya yung naghahari above all calamities, floods, storms, lahat ng mga kalamidad na may isip natin. So, hindi ibig sabihin na nakakaranas tayo ng mga ganitong calamities is wala na si Lord, diba? Hindi na niya tayo binabantayan kasi the Lord is King over all calamities nga. So, ang kalakasan at kapayapaan ng Diyos. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 29 verse 11. Pero isama na natin yung 10 dun sa babasahin natin since connected lang siya. In English Standard Version, the Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace. In Tagalog translation naman or in ng Biblia 2001, ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. So, ito nga parang gina-justify lang nito yung topic natin for today, di ba? Kasi nga sabi rito, the Lord sits enthroned over the flood. So kapag tayo nakakaranas na tayo ng mga kalamidad, hindi tayo nakakalimutan at iniwan ng ating Panginoon. Bagkus siya ay nakaupo sa kanyang trono. Siya yung nagkokontrol dun sa mga kalamidad na nararanasan natin. Kasi nga, He sits enthroned over the flood. He sits enthroned as King forever. So, kahit dumadaan tayo sa mga rough times natin sa buhay, like for example, those calamities, He is still our King, diba? And He will always be our King. Kahit na dumadaan pa tayo sa mga mapapait na parte ng ating buhay, kahit na makaranas pa tayo ng kalamidad, diba? So, hindi lang natin siya hari kapag tayo ay masaya. So, He is our King forever. Kaya sabi dito, the Lord, He sits enthroned as our King forever. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the Lord is King over the flood. So, gaya nga nasabi ko kanina, even though nakakaranas tayo ng mga kalamidad, ayan, typical, pagbaha. Lalo na dito sa Marikina sa may tinitirhan namin kasi yung baha parang almost every 10 years, di ba? Pero ayun yung mga talaga destructive na baha. Tapos ayun nga, mafe-feel mo talaga minsan na mapapaisip ka, especially kung di ka Kristiyano. Mapapaisip ka na parang kinalimutan ka na ba ni Lord, di ba? Kasi nga, bakit kailangan paabutin niya ng ganun yung baha, di ba? So, mali yung pag-iisip natin ganon. So, dapat we should look at the bright side of things. Kailangan isipin natin na siya yung naghahari sa mga bahang yun. Even though bumabaha, andyan pa rin siya, di ba? Kinokontrol na yung floods na yun. Kasi, floods, calamities, those are natural phenomenons di ba? And dagdag mo pa yung mga mga gawaing tao na nakakadagdag dun sa natural calamities na yun. Yung nagdi-trigger dun sa natural calamities na yun. Natural phenomenon, di ba? So, hindi dapat natin isisi sa Kanya, kay Lord God. And we should always take note that the Lord is King over the flood. Number 2, worship strengthens our faith. So, paano ba natin mapagtitibay yung ating pananampalataya kay Lord? Through worship, di ba? Kaya nga, hinihikaya tayo na at least once a week or twice a week. Sumaten tayo ng worship services, discipleship, mga gawaing
kapupuri ng Diyos kasi ayan yung mga bagay na makakapagpatibay ng ating pagtitiwala, ng katapatan natin sa ating Panginoon. And number 3, trusting God's word gives us peace. So, kung tayo may trust issues tayo sa ibang tao, so ibahin natin si God. Kasi, never niya tayong binigo and never niya tayong bibiguin. Paano ko nasabi? Tingnan na lang natin kung gaano niya tayo kamahal and kung gaano siya katapat sa atin. Na even though napakarami nating kasalanan, na napakamakasalanan natin, unang-una, yung simpleng pagising mo sa araw-araw, isipin natin napakarami natin sa mundo. Tapos lahat tayo nagigising niya. Ganon niya tayo kamahal kahit na napakamakasalanan natin. Number 2, lagi tayong may nakahaing pagkain sa pagkainan natin, di ba? Never tayo nagugutom. He is providing us His provision of our daily needs, di ba? So, ang dami niyang ginagawa para sa atin. So, He is very worthy of our trust, di ba? Kung may tao tayong dapat pagkatiwalaan or kung may kaisa-isa tayong dapat pagkatiwalaan at mahalin ng sobra-sobra buong buo, ay si Lord God. And trusting Him or trusting His word will give us peace. Gaya nga nasabi rito sa ating third teaching. Ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, itong application kasi is ito yung dapat natin i-apply sa sarili natin. In accordance to the teaching na natutunan natin. So, number 1, trust that God is sovereign over the flood, na siya yung naghahari over those calamities. Number 2, worship God especially when we are weak and helpless. So, hindi bingi si Lord, hindi siya bulag, na hindi niya nakikita at naririnig yung mga hinihiling natin. If may hinihiling man tayo na hindi niya kaagad binibigay, it only means that that was just not the right time para ibigay niya yun or hindi talaga para sa atin yung bagay na yun. So, we should worship Him, our Lord God, especially on our tough times and when we feel that we are helpless. And number 3, rely on God's ability to make things happen through His word. So, all those aforementioned are the reasons why we need to find strength and peace in God when we worship.